birthday natin. Samantalahin na po natin itong pagkakataon para mabati din sila dito ng live. So, unahin na po natin, ito po ay si Ma'am Mary Jane Nerva sa January 13. So, happy birthday po. Ito ay kapatid ng ating isa ding katuwang na dito sa Office of the Vice Governor sa January 13. Sa January 10 naman po, January 10, ito kahapon, so belated happy birthday na po ito. Kay Sir Celso Quinto, ito matagal na rin katuwang ng ating Vice Governor at birthday din po kahapon ng isa din sa ating nagiging katuwang na si Attorney Chris Handusay. Celebrate ng kanilang mga birthday. La Marca, Bureau of Fire Protection. So happy birthday po sa inyo. At yan din, pabatiin na rin po natin, meron na celebrate ang kanilang wedding anniversary. So yan, happy anniversary po. Ito din po mga magfi-fiesta sa January 15. Ito, malapit na po after 4 Monday ba ito or Tuesday. Fiesta po ng Barangay Puktoy, Torrejos. So, batiin na special greetings din po syempre sa kapitan ng Barangay Puktoy sa Torrejos, si Kapitan Rolando Villar. Magandang araw po sa inyo and happy fiesta na rin sa January 15. Siyempre, batiin na rin po natin dahil nabanggit na rin naman natin ang bayan ng Torrejos. Siyempre, special greetings din sa ina ng bayan ng Torrejos, kay Mayor Lorna Velasco. Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig din na nasa kanilang mga opisina, munisipyo, dito po sa opisina sa ating mga Provincial Government of Marinduque, mga iba-ibang ahensya din. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, muli po ngayong araw po ay nasa isang official meeting lang po, nasa committee meeting po ang ating Vice Governor. Kaya po medyo baka hindi po natin siya makasama ngayong araw, pero wag po kayong mag-alala dahil sa susunod na linggo ay makakasama naman na po natin ang ating Vice Governor sa ating programa. At ang mga susunod din pong episode ng The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani, muli po nating makakasama din ang ating mga board members. So abangan po ninyo sapagkat mas makikilala at mas mapapalalim pa po ang ating pag-unawa sa mga nagiging trabaho ng ating mga ng sangguniang panlalawigan, especially din ang ating Vice Governor. Yan. Siyempre, batiin po din natin ito. Hindi po pwedeng hindi natin ito batiin. Binabati po natin ang, ito isa to lagi sa, kahit hindi na po ito mag-message, ito ay kasama na sa listahan ng ating babatiin. Binabati po natin si Tita Lumen Rosales at lahat din po ng mga nasa Santa Cruz District Hospital. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at laging pakikinig sa programa ng ating Vice Governor at ng 16th Sangguniang Panlalawigan. And muli po tayo po ay napapakinggan live sa Facebook page, official Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles, sa official Facebook page ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian, sa Facebook page po ng Radyo Natin Santa Cruz, sa Facebook page din ng Marinduque News Network, at live din po tayo na napapanood sa TV sa Lucky 7 Cable Community Channel. So magandang araw po ulit sa inyong lahat. At ito po mga pahabol din na fiesta sa January 15 po. So advance happy fiesta na po pala ito. Sa Barangay Hinadharan sa Mugpog, sa Bakong Gasan. Siyempre ito po na-mention ko na kanina sa Puktoy, Torrejos at sa Maniwaya, Santa Cruz. So fiesta po pala dito sa January 15. Advance
happy fiesta po sa inyong lahat. Sa January 17 din po, ito sa Dawis, Barangay Dawis, Sagasan. Ako, hello po kay Kagawad Mario Maderaso, ang amin pong isa sa mga suki sa aming opisina sapagkat kasama din po namin dati sa aming opisina. At naging guest din po natin ng isang episode sa ating The Vice Governor's Hour. Sa January 17 din po, ito, fiesta din po dito sa Barangay Tamayo, Santa Cruz. At sa January 20, ito medyo matagal-tagal pa po pero at least alam na po natin na paghahandaan na rin ang fiesta ng Barangay Bantog Mugpog sa January 20. Yan, batiin din po natin ang isa pang happy birthday. Ito din si Veronica Alejandro. Yan, anak po ito ng isa din nating katuwang, si Kuya Mervin Alejandro. So happy birthday po and happy fiesta sa mga nagsi-celebrate ng kanilang fiesta and birthday sa bawat barangay. At dahil nabanggit ko nga po kanina na ang ating pong Vice Governor ay meron pong committee meeting ngayon kasama ang ating mga bukal, ay hayaan nyo na rin po na nitong i-update namin sa inyo na nitong nakaraang January 5 ay nagkaroon po ng 6th regular session ang ating 16th Sangguniang Panlalawigan. Para po sa kaalaman din ng ating mga tagapakinig, ang ating pong 16 Sangguniang Panlalawigan ay hindi po nag-recess sa kanilang session. So, kahit bakasyon po ang karamihan, every Friday pa rin po ay tuloy-tuloy po ang regular session ng ating Sangguniang Panlalawigan. So, kahit po holiday break, kahit medyo ang mood ng mga tao ay medyo pahinga, Pasko, celebration, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng ating 16th Sangguniang Panlalawigan. Kaya po noong January 5 ay ginanap din po ang 6th regular session ng ating 16th Sangguniang Panlalawigan. So para din po mas maintindihan at mas malaman ninyo kung ano ang mga napag-usapan, ano ang naging highlights ng 16th Sangguniang Panlalawigan session nitong nakaraang January 5 ay mapapanood nyo po ang ang highlights ng Sangguniang Panlalawigan session sa mga official Facebook page ng Marinduque News Network, ng official Facebook page din po ng ating Vice Governor Adeline Angeles, at gayon din po sa official Facebook page ng ang Kasanggunian. So, ang SP session highlights po ulit ay pinapalabas every Wednesday 1 p.m. So, abangan po ninyo at kung mas gusto niyo po pong malaman kung ano din ang mga ginagawa at napapag-usapan ng ating 16th Sangguniang Panlalawigan, tandaan niyo lang po ang Wednesday 1 p.m. Live po ang SP session highlights. Though ito po ay isang recorded na pero markahan niyo po ang Wednesday 1 p.m. sapagkat doon po nire-release ang highlights ng session. At bilang bahagi din po ng nakaraang session ay ang atin pong Vice Governor ay nagbigay din po ng kanyang privilege speech nitong nakaraang session. At para na rin po sa ating lahat din ay panoorin po natin ang naging bahagi ng privilege speech ng ating Vice Governor noong January 5 po sa ginanap na 6th regular session ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Session resumed. Recognizing the Honorable Vice Governor and Presiding Officer of the Board. Honorable members of this august body, members of the Secretariat led by Sir James Solas, our other service partners from the Sangguniang Panlalawigan, our other partners from the provincial government, headed of course by our Governor, Honorable Presby Velasco, and noting that our session is also being seen or listened to in various media platforms, may I also greet our entire constituencies, partners, and friends a very meaningful, joyful, and prosperous 2024 to one and all.
As we now begin the year 2024, we are also provided with an opportunity for us and for this institution to first look back at the immediate past, to celebrate our small and big accomplishments, revisit also our plans, and recalibrate our priorities as we may deem necessary. As we ended 2023 and is now starting 2024, it is important for us to have a common appreciation of where we are now vis-a-vis our committed legislative agenda and in relation to the provincial government's plan and direction. I believed it is important for us to sit down once again and discuss this matter. For this, may I invite all members of this august body, our colleagues, together with concerned members of our legislative team led by Sir James Solas, for a whole-day legislative workshop meeting in our preferred date this January 2024. Huwag na po natin patagalin. Requesting Sir James to confer with this representation as Vice Governor and Chair of the Committee on Oversight, together with our Chair of the Committees on Laws and Human Resource, Honorable Aurelio Leva III, regarding the needed preparatory works to be done. Second, during the past year and months, we saw the many significant improvements in the operation of the provincial government. We thank each and everyone in the provincial government headed by our governor, and also including the contributions of this sanggunian that we are leading that became also instrumental for those outcomes. Nevertheless, we may also admit that there are still a wide room for continuous improvement. Today, allow me to name a few. There is still serious need for more efficient, better coordinated, or even streamlining of some of the PGM procedures and processes, including but not limited to procurement process, project implementation, monitoring and evaluation, and service delivery in general. Paano pa ba natin talaga matutulungan na ma-implement ng mas mabilis pa ang mga programa, projects, and activities ng provincial government? Mabayaran din ang mga obligations ng mga katuwang nating suppliers and service providers ng mas mabilis pa. Matulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang mga nangangailangan ng social services and assistance ng mas mabilis pa at di na kailangang magpabalik-balik kung meron namang paraan na pwedeng gawin para hindi ito mangyari. I understand and I sincerely appreciate that most of our officials and employees, if not all, in the provincial government have already tried to work an extra mile, especially during the last quarter of 2023. This is amidst the many opportunities and corresponding challenges too, like in the implementation of multi-million AX program that indeed benefited significant numbers of our constituencies. Gayunpaman po, marami pa ring mga pwedeng gawin pa to make our works and mission more effective, efficient, and more meaningful. We need to reflect and identify what else can be done, what collaborative and or coordinating mechanisms can still be put in place. Just a continuous process of learning and improving so that this 2024 and beyond, our operational weaknesses can be improved and the identified strengths can be enhanced better. For this representation requests that this subject matter be referred to the Executive Legislative Caucus for possible discussion. Third, with the start of the year, it will be good for us to be reminded of any referred pending matters still requiring legislative action and decision from the Sanggunian. Likewise, to be reminded also of the already approved resolutions and ordinances still needing implementation, and probably identify important steps that may still be needed for its actualization or implementation. For this, may this representation again request Sir James Solas and the team to help lead the facilitation of identifying
the pending request, proposed legislative measures, as well as information on the status of important resolutions and ordinances is still needing full implementation for our guidance and the guidance of our partners and all concerned. Ito lang po muna. I am sure na meron din po kayong iba pang naiisip na katulad na mga concerns na ito na pwede po nating mapagtulong-tulungan at sama-samang mapagtuunan ng pansin. Isa po ito sa magiging agenda natin sa ating legislative meeting workshop na sana po ay maisagawa natin sa lalong madaling panahon sa buwang ito. Muli po, maraming salamat at isang masaya, makabuluhan at masaganang 2024 po para sa ating lahat at sa lalawigang ating pinaglilingkuran. God bless us all. We don't have Ayan po, iyan po ang naging bahagi ng 6th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Iyan po ang privilege speech ng ating Vice Governor. At para din po sa isang mas mahabang highlight, muli po ang regular session po, ang highlight po ng regular session ng Sangguniang Panlalawigan ay mapapanood ninyo every Wednesday 1 p.m. sa official Facebook page ng radyo natin, ng Marinduque News Network, ng official Facebook page po ng ating Vice Governor Adeline Angeles, at ng official Facebook page din ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. At gaya po ng nabanggit ng ating Vice Governor, meron po siyang nabanggit na mga immediate na kailangan gawin. At dahil po, for everyone's information din po, ang ating pong Vice Governor ay regularly din na nagko-conduct ng administrative meeting. Pagdating sa, siyempre sa Office of the Vice Governor po, nagkakaroon po ng regular na OVG staff meeting, quarterly or as needed po ay nagpapatawag din po ang ating Vice Governor ng meeting para sa ating mga empleyado at kasama din po ang mga job orders. Ito po noong January 9 to 10, ang 2 araw po na punong-puno ng meeting ang ating Vice Governor sapagkat noong January 9 po, nagkaroon po ng regular meeting ang ating Office of the Vice Governor, siyempre sa pamumuno po ng ating Vice Governor. Ito po ang parang second na po namin for this year, sapagkat unang linggo pa lang po ay nagkaroon na po kami ng staff meeting. So, ganyan po si Vice Governor. Talagang gusto niya po na aligned sa unang linggo pa lang ng taon, sa pagpasok pa lang ng taon, kung ano yung mga plano at kailangan pang gawin. At kahapon din po, January 9, at sa pagkakaalam ko din po ay hindi pa po ito tapos at magiging tuloy-tuloy pa rin po ang regular meeting niya rin po naman sa ating mga ibang empleyado kasama ang mga job order. Ito po ay para din paraan ng ating Vice Governor upang mas makilala po ang ating mga empleyado at gayon din maintindihan ang kanilang mga concerns. At syempre, immediately ma-address po ang mga kinakailangang bigyan ng solusyon na concerns ng ating mga empleyado at concerns ng mga opisina. So, yun po, ilan po sa mga kaganapan din o mga naging activities ng ating Vice Governor nitong mga nakaraang araw. At sa pagkakatanda ko din po, ating pong Vice Governor ay nag-attend din ng flag raising ceremony nitong nakaraang linggo, sapagkat maganda naman daw pong masimulan din ang linggo na kasama rin ang lahat ng empleyado ng Provincial Government of Marinduque. At ang alam ko din po, hindi po nakaligtas din ang ating Vice Governor sa Zumba sa ating flag raising ceremony. At atin din pong Vice Governor, itong mga nakaraang araw ay naimbitahan din po ng ilang mga barangay sa kanilang mga activities din. Gaya na lang po ito sa Barangay Lipata sa Buenavista. Ang ating pong Vice Governor ay nag-attend ng marriage ball noong January 6 naman po. So kung pina-follow po ninyo, kung nakasubaybay din po kayo or subscribe or follow sa ating Facebook page ng ating Vice Governor, makikita po ninyo kung paanong talagang ang Chacha ang nakakapagpaindak sa ating Vice Governor. Isa po ang Chacha na nakakapagpaindak sa ating Vice Governor. So kung matagal na po kayong nakikinig sa programa ng ating Vice Governor, yan po ay lagi ninyong nababanggit. At para makita nyo din po ang mga konting moves ng ating Vice Governor, panoorin nyo po abangan nyo po sa kanyang official Facebook page din. Makikita nyo din po ang ilan sa kanyang mga moves doon.
konting kanyang pag-chacha sa Barangay Lipata noong nakaraang January 6. Saturday ba ito? Noong January 6 po. Ayan. Gayon din po sa iba pang mga activities din na napuntahan ng ating Vice Governor. Binabati po natin ng ilang mga barangays, ilang mga organizations din na nagkaroon po ng activities din ng ating Vice Governor. Gaya na rin po ang Philippine Red Cross Marinduque Chapter. Nitong nakaraang January 8 din po ay nagkaroon din po ng meeting ang ating Vice Governor, kasama sila. So sa mga susunod na programa po, sa mga susunod na episode ng The Vice Governor's Hour, mas makakwento po ng ating Vice Governor kung ano pa ang mga iba pang naging activities ng ating Vice Governor nitong mga nakaraang araw. Yan. At bilang part din po ng ito, isang announcement na rin po ito para sa ating lahat na abangan din po natin ang i-release na midterm report. 16 Sangguniang Panlalawigan midterm report na i-release po through print, and may mga videos din po tayong ilalabas. Ito po ay part ng, again, isa po sa mga naging goal, ang 16 Sangguniang Panlalawigan ay maging transparent sa ating mga kababayan, sa kanilang mga pinamumunuan, upang makita din ang kanilang mga trabahong ginagampanan at ano po ang mga na-accomplish ng ating 16 Sangguniang Panlalawigan. Yan. So, abangan po ninyo dahil ito pong mga third or fourth week ng January, tuloy-tuloy po ito siguro na ipapalabas po natin, baka po maging part din ng The Vice Governor's Hour, ang ilang bahagi ng 16th Sangguniang Panlalawigan Midterm Report. So, nakaisa't kalahating taon na po sa termino, nakakalahating termino na po ang ating mga namumuno ngayon. So, maganda po at ito po ay magandang pagkakataon po para sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan ng ating lalawigan na makita din po kung paano nagtrabaho, paano ang mga na-accomplish ng ating mga binoto at ng ating mga namumuno sa ating lalawigan. So abangan po ninyo dahil ito po ay i-release natin sa iba't ibang digital platforms dito sa ating lalawigan. Noong nakaraang linggo po ay noong bago magtapos po ang taon ay nagkaroon po ng konting regalo ang ating Vice Governor. Kaya po reminder po sa mga hindi pa nakakapag-claim ng kanilang prizes ay ngayong araw po asahan po ninyo na ikokontak kayo ng aming team sapagkat ipapadala na lang po namin, dadalhin na lang po ng ibang mga staff ng Office of the Vice Governor ang inyong regalong natanggap para po hindi na rin po kayo mag-travel papunta sa radyo natin Santa Cruz Station. Baka po yung iba kasi sa inyo ay medyo malayo-layo pa rin po. So, papadala na lang po namin ang inyong mga napanalunan o ang inyong natanggap na mga munting regalo mula sa ating Vice Governor at sa ilan din nating mga bokal. Yan. Yun po ay bilang pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay at pagtangkilik sa The Vice Governor's Hour. Ang programa po ulit ng ating Vice Governor at ng katuwang ang 16th Sangguniang Panlalawigan. Parang din po ulit natin itong mga nanalo ng ating yung mga iba, kahit meron pa po ditong hindi natin na or hindi pa po nakakapag-send din ng kanilang ayan. Ayan, nag-message po si Ma'am ayan, si Kagawad Recto sapagkat po yung ilan pong mga prizes natin ay yung mga ibang regalo po ay iniwan na po natin sa radyo natin Santa Cruz. Pero yung ating grand prize po ay supposedly po dadalhin namin, ngunit dahil naipit pa po kami, medyo nandito pa po kami sa buwak dahil sa opisina, dahil sa blessing po ng aming opisina ay medyo hindi pa po namin nadala. So,
Hopefully po, not hopefully, talagang sa Thursday na po ito, Kagawad. Dadali na po natin itong inyong grand prize. Ayan, si Kagawad Aliyah Recto. So, magandang araw po ulit sa inyo. Medyo na popostpone na ng ilang araw. Buti na lang po si Kagawad ay malapit lang ang kanyang bahay sa radyo natin, Santa Cruz. So, next week po, at yung mga malalayo din po sa radyo natin, Santa Cruz, ay this week po i-arrange po namin ang pagdala sa inyong mga lugar ng ating regalo para po hindi na kayo mag-travel pa papunta sa station ng radyo natin Santa Cruz. So sa lahat po ulit ng sumubaybay, sa lahat ng pagtangkilik sa programang The Vice Governor's Hour nitong nakaraang taon, maraming salamat po sa inyo at patuloy niyo pong suportahan ang atin ding Vice Governor, katuwang po ang lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Sa lahat ng programa, hindi lang po dito sa The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian nga na radio program, pero sa kanila din pong mga programs, meron po din ang ating, syempre, ang ating pong ang ating mga board members din po, ang kanilang mga official Facebook page po ay follow nyo din po para makita din po ninyo kung ano ang mga naging activities ng ating mga board members. Kasi ito din po, ang kanila din po mga official Facebook page, ang kanilang paraan din para maipakita sa inyo kung ano ang mga ginagampanan na trabaho din ng ating mga board members. Yan. Binabati din po natin, ito may congratulate po sa ating SDO Marinduque sapagkat nakatanggap po sila ng ilang mga awards sa ginanap na Regional Seminar Workshop on the Consolidation of 2023 Year-End Budget and Financial Accountability Reports o BFARS and Financial Review na ginanap po ito sa Aksha Hotel sa Quezon City. So, ito po ang mga awards na natanggap ng ating SDO Marinduque. Una po ay ang Best Performing Schools Division in the submission of monthly flash report for CY 2023. Ito po ay small category. Sunod ay ang Best Performing Schools Division in the encoding of sub-ARO and SARO in BMS CY 2023, small category. Best Performing Schools Division in the submission of consolidated regular fund financial statement as of mid-year CY 2023, small and medium category. Best Performing Schools Division in the submission of consolidated monthly reports of disbursement for CY 2023, small and medium category, and Best Performing Schools Division in the submission of Provident Funds financial statement as of mid-year CY calendar year 2023, small and medium category. So, congratulations po sa ating Schools Division na itong Marinduque po. SDO Marinduque. Ayan. And ito po, congratulations din daw po sa lahat ng newly appointed head of office at Marinduque State College. So ito po, si Mr. Wilmer Imperio, ang bagong campus director ng MSC Santa Cruz Branch, si Dr. April Monilla, head ng Health Services Unit, si Sir Noel Imaak, head ng Records Office, si Mr. John Leaño, head ng DRR Office, si Attorney Arlene Retardo, isang legal officer, si Ms. Marife Madla, Special Assistant to the College President, si Dr. Rosalyn Dasco, Head of Student Scholarship and Financial Assistance, si Dr. Menandro Merlin, IQA Director, at si Ms. Ronaldine Motol, ang Program Chair of the BSBA Financial Management Program. So ulit po, congratulations po sa newly appointed head of office at Marinduque State College. So announcement din daw po sa lahat po ng dahil nabanggit po natin din kanina itong mga newly appointed head of office sa Marinduque State College. Ito po may
banggit din po ng konting announcement for our Marinduque State College students, for undergraduate students daw po. Itong January 15 to 21, 2024, ito po ang regular enrollment period online for second semester of academic year 2023 to 2024. At sa January 15 to 19, 2024 ay ang filing of request for special petition of class SPC. Sa January 22, 2024 naman po, ang first day of regular classes for second semester of academic year 2023 to 2024. So medyo, ayan, pasukan na po para sa ating mga estudyante. Tapos na ang holiday break. Ayan, tapos na ang Christmas and New Year break para sa ating mga estudyante. So, binabati po natin lahat ng mga nag-e-enroll, lahat po ng merong ongoing classes din ngayon, lahat po ng papasok na rin, at ang ating pong mga estudyante, yung mga iba pa nating mga nakikinig at nakasuporta din. Meron po tayong mga estudyante din, meron po ang ating Vice Governor na mga support, mga volunteers din ng mga youth. So binabati po natin silang lahat ngayon. Ayan. Muli po sa lahat po ng mga nakatanggap ng kanilang gift from Office of the Vice Governor at sa regalo mula sa 16th sa The Vice Governor's Hour. Kukontak din po kayo ng aming staff within the day para po i-arrange kung paano nila kayo mapupuntahan, sapagkat idadalhin na lang po, ipapadala na lang po namin ang inyong mga munting regalo para po hindi na po kayo pumunta sa radyo natin Santa Cruz Station. Pero kung meron pong mga ganun na lang po para hindi na po talaga ayan, meron pong mga ilang regalo na nandun sa radyo natin Santa Cruz Station, pero kunin na lang po namin para madala na lang po ng mga staff namin sa inyo. Pero para po sa ating grand prize, Thursday po ay dadalhin na po namin ang inyong regalo. So, ayan. May mga ilan na rin pong naka-receive ng kanilang regalo. Gaya po ni Ma'am Jovel Kahukom ng Barangay ng Kados, Mugpog. So, nung nakaraang linggo po ay na-claim na po niya ang kanyang regalo. Siya po ay nanalo ng isang washing machine mula sa ating Vice Governor. At ito po ay malaking bagay daw po sa kanya sapagkat may problema na rin ata yung kanyang washing machine. Kaya sabi niya, saktong-sakto po na siya ang nabunot na nanalo para sa washing machine na binigay last December 28. So again po, sa lahat pa po ng mga hindi pa nakakapag-claim at hindi pa po nakakatanggap ng regalo, kukontakin po kayo ng aming staff within the day para ma-arrange po this week, by tomorrow or by this weekend, kung paano po magpapadala or paano kayo ma-reach ng ating mga staff para mabigay ang kanilang mga regalo. So muli po, ang ating Vice Governor po ay baka hindi po natin makasama ngayong araw sapagkat po ongoing po ang committee meeting ng ating Vice Governor, kasama po ang lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. So dito po sa Provincial Capital ngayon, sa Session Hall ay nagaganap po ang committee meeting ng ating 16th Sangguniang Panlalawigan. Ongoing po, kaya po mukhang hindi po natin makakasama ang ating Vice Governor ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala, gaya po ng nabanggit ko. Ulit-ulit kong binabanggit kanina na by next week ay makakasama na po natin ang ating Vice Governor dito sa programa. Ayan. Nung nakaraang linggo po ay wala rin po siya sapagkat siya po ay unang linggo pa lang ng taon ay meron na rin po agad siyang official travel. So, pero hindi naman po pero nakasama natin ang ating Vice Governor kahit sandali noong nakaraang programa sapagkat kahit siya po ay nasa official meeting, medyo tumawag pa rin po siya ng sandali para mabati din ang ating mga kababayan.
po, binabati din po natin ulit ang ating mga staff dito sa Office of the Vice Governor, yung mga busy po sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, paglilipat ng gamit, paglilinis ng opisina, at habang tuloy-tuloy pa rin po ang kani-kanilang mga transactions at kani-kanilang mga trabaho. Ayan, magandang araw po ulit sa lahat po ng nakikinig ulit. Ito po ulit ang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani, ang programa ng ating Vice Governor Adeline M. Angeles, kasama at katuwang ang 16th Sangguniang Panlalawigan. Magandang araw po ulit sa inyong lahat, magandang tanghali na po pala. At sa lahat po ng mga malapit na ring mananghalian, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana masarap ang inyong tanghalian ngayong araw na ito. Ayan. Binabati rin po natin ang mga team natin dito sa, syempre, batiin po natin ang team natin mula sa Marinduque News Network. Sila po ang nagko-cover ng ating Sangguniang Panlalawigan session. At sila din po ay katuwang natin dito sa The Vice Governor's Hour. So, sa lahat po ng bumubuo ng Marinduque News Network, syempre, lead by Termyong Mataak. Yan. Magandang araw sa inyo lahat and Happy New Year na rin. Happy New Year pa rin, no? Kahit second week na po ng January. At syempre, batiin din po natin at pasalamatan din po natin ang ating team din mula sa radyo natin Santa Cruz. Syempre, ang lagi ko pong partner sa radyo natin Santa Cruz, si DJ Shine. Ngayon po nakikita ko po siya kahit ako lang po nakikita niyo sa screen. Hindi man po kami magkasama ngayon pero nagkakakitaan pa rin po kami ni DJ Shine ngayong araw. So hayaan mo DJ Shine, next week naman po ulit tayo personal na magkakakita-kita. Sa lahat po ng ating mga officials din, sa lahat po ng mga ay pinapaabot din po ng ating Vice Governor ang kanyang pagbati sa inyo sapagkat simula na po ulit ng serbisyo sa ating mga pinamumunuan. Gayon din daw po, batiin din daw po natin lahat din ng ating mga katuwang dito sa Provincial Government of Marinduque. Ito po medyo mga busy pa rin po kahit unang linggo pa lang, kahit nasa second week pa lang po ng ating taon. Siyempre po, batiin din daw po natin itong mga nasa babaang opisina, itong mga busy na wala lahat po nag-overtime. Mukhang overtime po sila nitong mga nakaraang kahit holiday break. Ang karamihan po ay nagbabakasyon na. Pero ang atin pong mga gaya po ng ating Provincial Budget Office, ang atin pong accounting, ang BTO, Treasurer's Office ay patuloy ang kanilang trabaho kahit po bakasyon na nitong bago matapos ang taon. At hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang mga tinatapos sapagkat nagtapos din po ang taon. At gayon din po ang ating GSO office. Lahat po ng mga empleyado natin at katuwang natin sa GSO ay binabati rin po natin sapagkat isa rin po sila sa pinaka-busy opisina dito sa ating Provincial Government of Marinduque, dito sa Kapitolyo. At hayaan niyo na rin pong i-promote ko ang ilan sa mga programs pa ng ating mga officials din. Unang-una po syempre ito po The Vice Governor's Hour every Thursday, 10:30 a.m. to 12 noon. Dito po sa radyo natin Santa Cruz, sa official Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles, sa official Facebook page ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang kasanggunian sa Marinduque News Network. Live din po na napapanood sa Lucky 7 Cable Community Channel at live din po na napapakinggan sa radyo natin Santa Cruz 104.5. At ang programa din po ng ating Governor, The Governor's Hour, every 5 p.m. every Tuesday. Yan. Subaybayan po ninyo at tangkilikin po ninyo ang programa ng ating Vice Governor at ng ating Governor po sapagkat ito po ulit ang kanilang paraan
upang maging transparent sa ating mga kababayan, sa ating lalawigan, kung ano po ang mga kaganapan na sa ating lalawigan at kung paano ginagampanan ng ating Vice Governor at ng ating Governor ang kanilang mga tungkulin. Ayan. Binabati rin po natin si Sir Denmark Harris. Yan, isa po sa, alam ko si Sir Denmark may prize din noong, may munting regalo din po noong nakaraang programa sapagkat isa din po siya sa sumubaybay din sa ating programa. So good morning po Sir Denmark. May mga kumakamay dito. Yan po, pati yung mga nasa, kanina po binati ko na itong mga nasa Office of the Vice Governor, pero meron po ditong mga nagpapabate. Ito sina Miss Juliana at si Miss Rhea. Batiin daw po natin sila ngayong araw na ito. At si Miss Majo. Ayan. Yan, medyo mga busy po ang mga tao dito sapagkat nag-aayos po ng aming opisina para mas maging conducive din po na mag-accept ng mga kliyente para sa atin din po itong mga babayan. Yan. Muli po sa lahat po na nagpiprepare ng kanilang pananghalian o sa lahat po ng nagtatanghalian na magandang tanghali po sa inyong lahat. Konti na lang po at lunch break na rin. Ayan, at bilang pagtatapos na rin po sa ating programa ay muli po ang programa po ng ating mga ng ating governor, the Governor's Hour every 5 p.m. every Tuesday sa radyo natin Santa Cruz. Live din po ito na napapakinggan sa Marinduque News Network. So, abangan niyo po lagi ang ating governor si Tatay Presby Velasco every 5 p.m. every Tuesday. At ang SP Session Highlights po, 16th Sangguniang Panlalawigan Session Highlights ay mapapanood every Wednesday 1 p.m. sa radyo natin Santa Cruz sa Marinduque News Network. Diyan nakakalito na po sa dami po ng kanilang mga programa. Ay medyo nalilito na rin po tayo kung nasa ang platform, sa ang digital media platform ba pinapalabas ang kanilang mga programa. Pero again po, ang SP Session Highlights po, mapapanood ninyo every Wednesday, 1 p.m. sa Marinduque News Network, sa official Facebook page ng ating Vice Governor Lynn Angeles, Province of Marinduque, sa official Facebook page po ng 16 Sangguniang Panlalawigan, at sa iba't iba pa pong sa Lucky 7 Community, Lucky 7 Cable Community Channel. And batiin din po natin, syempre, ang isa din po sa lagi nating taga-subaybay dito sa ating programa, si Konsehala Rosel Ola. Yan, lagi po siyang nakasubaybay sa ating program din. At muli po, maraming salamat po. Ang ating pong Vice Governor ay nagpapaabot ng kanyang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik sa ating programang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani. Sa mga susunod na linggo po ay makakasama po ninyo ang ating mga board members para mas malalim pa ninyong maunawaan at mas makilala pa po natin muli sila. At hayaan po natin silang makapag-report din, mapakinggan kung ano ba ang kanilang mga gustong i-report sa ating mga kababayan, ano ang kanilang mga pinagkaabalahan nitong mga nakaraan ding buwan. Dahil medyo early 2023 po natin sila nakasama. So ngayon po, sisimulan po natin ang taon. Nakasama din ang ating mga board members muli. So abangan po ninyo sapagkat sila po ang ating magiging mga guests and co-host sa mga susunod na programa ng The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani. Dahil ito pong The Vice Governor's Hour ay kanila din talagang programa. So every Thursday po, 10:30 to 12 noon. Muli po maraming salamat po sa lahat po ng nakasuporta, sa lahat ng nakasubaybay sa programa ng ating Vice Governor, katuwang ang 16th Sangguniang Panlalawigan.
Sa lahat ng bumubuo ng 16 Sangguniang Panlalawigan, magsama-sama at magsanggunian po muli tayo sa ngayong taong 2024. Sa susunod na linggo po, makakasama na po natin ang ating Vice Governor at sa mga susunod na programa naman po ay makakasama natin ang ating mga board members. Muli po ito po ang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani tuwing Webes 10:30 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani, kasama ang inyong Vice Governor Adeline Angeles, katuwang ang 16th Sangguniang Panlalawigan. Muli po ako po si Kat, ang pansamantalang naging host ninyo ngayong araw sapagkat medyo busy lang po ang ating Vice Governor. Pero gaya po ng napangako ko sa inyo ay makakasama naman po natin siya sa susunod na araw. Muli po maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Andito na ang Kasangguni